外側に戻る動きね、フェイクで入れて杉本選手が裏に飛んであげましたね。カイソット Napakaraming naglalabas ang mga comparison videos between Vec Wembanyama and Kai Sotto na kung saan pinagkukumpara ang kanilang mga galaw. Pero in this video, ay ito na siguro ang isa sa pinaka-komplikadong move ni Kai sa tanang basketball career niya na kung saan galing siya sa labas at nag-set ng magandang pick, tuloy nag-roll towards the basket pero nakaharang itong si Sean O'Mara dito. Kaya minabuti na lang ni Kai na kunin ang bola sa high post. At dito na niya binasa ang depensa at nakita niya na in-isolate siya ng kanyang mga kakampi. Kaya sinimula ni Kai ang kanyang move sa isang dribble, setting up para sa kanyang nakakahilong spin to his left at sabay crossover between his legs dribble. Let's look at it again. Spin move, then parang mayroong break si Kai, sabay crossover between the legs dribble. Grabe to mga idol, parang isang guard lang, parang si Kyrie Irving lang dito si Kai. Talagang hindi ako nakamove on sa spin move, crossover between the legs dribble ni Kai dito. This is legit Vec Wembanyama move. Well, in all honesty, napakagaling naman talaga ni Kai at ang mga ganitong moves ang patunay kung gaano siya ka-skilled in relation sa kanyang height. And now I'm challenging all the Kai Sotto bashers kung madali lang ba ang move na ito. Ito na siguro ang pinaka-complicated at pinakamahirap na move ni Kai na ginawa niya during actual games. I know na meron pang napakaraming mas mahirap pa na galaw ni Kai na ginawa niya during practices, pero hands down ito ang pinaka-the best so far. Ang kulang lang talaga ni Kai ay ang tamang lakas na hindi natatalsik sa mga banggaan, katulad dito na after binaga si Kai, ay tumalsik pa rin siya at mintis tuloy ang tira. Although pwede rin itong tawagan ng foul dahil merong contact. Ito ang tinatawag ng mga NBA experts na potential ni Kai is sky is the limit. Hindi kasi lahat ng mga big men na merong ganitong katindi na handles at sa NBA ay maihambing ang mga move na ito sa mga galaw ni Vec Wembanyama. Ang problema lang ni Kai ay hindi niya magagamit ang ganitong mga moves bawat laro. Pero kahit na bihirang nagagamit niya ang mga ito, ay very evident ang kanyang skills at very smooth ang kanyang execution, well, very natural lang at walang kahirap-hirap. Pero again, nagkakatalo na lang sa lakas ng katawan na siyang pinagtuunan ng pansin ngayon ni Kai. He is doing everything upang mapadali ang pagpapalaki ng kanyang katawan at pagdagdag ng kanyang timbang. Kung hindi man ito ang best move ni Kai, ay siguradong pasok ito sa top 3. Kung ang iba dyan ay ang made shot lang ang tinitingnan, ay dapat rin nating titingnan ang iba pang mga skill set ni Kai upang maintindihan natin kung gaano kagaling ang ating idol. Tingnan mabuti kung gaano kaganda ang move na ito. Pagkatanggap pa lang ng bola ni Kai, ay alam niya kaagad kung ano ang kanyang gagawin. Now what kung magaling si Kai sa mga spin moves and between the legs crossover? Yan ba ang makapagbigay sa kanya ng isang NBA contract? Well, kung merong isang NBA team na naghahanap ng big man, ay hindi naman siguro masama na si Kai ang kukunin nila dahil sa kanyang napakataas na potential. He is still 21 years old, kaya pwede pa siyang mag-improve. Pero ang pinakahinihintay natin ay ang panahon na magiging NBA ready na ang kanyang katawan. Kung hindi man makukuha ni Kai ngayong taon, ay siguradong next year ay pwede siyang makipagbanggaan against NBA big man na napakalaki at napakapisikal. Kaya konting hintay na lang dahil baka sa pagising natin ay meron ng balita na gugulat sa buong mundo. At sa NBA naman, pinangunahan ni Nikola Jokic ang Denver Nuggets sa kanilang pagkapanalo laban kina LeBron James at ng Los Angeles Lakers sa NBA Playoff Opener. At pagkatapos ng kanilang mahinang simula, pinaigting ng Nuggets ang kanilang opensa at depensa, pumalo sa Lakers ng 114-103 na panalo sa likod ng 32 points and 12 rebounds ni Nikola Jokic sa Western Conference Playoff Opener. At ito ang kanilang ikasyam na sunod-sunod na tagumpay laban sa Los Angeles Lakers. Matapos napanood si LeBron James
na nagtala ng 19 points sa first half ng laro, kabilang ang isang pull-up three-pointer mula sa 32 feet sa huling segundo na nagdala sa Lakers sa 60-57. Pinigilan ng Denver Nuggets si King James sa 9 points lamang sa second half ng laro at hindi pinahintulutan si LeBron to make shots in the fourth quarter until just 1 minute 20 seconds left. At si LeBron James ay nagtapos ng may 27 points at si Anthony Davis naman ay may 32 points. Pero hindi yun sapat para maipantay sa kahusayan ng Denver Nuggets. Merong dalawang Nuggets players ang nagtala ng double-double, sina Nikola Jokic at Jamal Murray na merong 22 points and 10 assists, at si Anthony Gordon naman ay merong 12 points and 11 rebounds, at si Michael Porter Jr. naman ay meron ding 19 points and 8 rebounds. At ang Lakers ay hindi pa nananalo laban sa Nuggets mula pa noong December 16, 2022. Susubukan nila ulit ngayong Lunes para sa Game 2 sa Ball Arena. At mas maraming magagandang bagay ang nagawa ng Denver. Ang Nuggets ay may 15 na offensive rebounds para sa 18 second chance points, 10 more than the Lakers na meron lamang 6 na offensive boards. At ang Nuggets ay nagkamali lamang ng 4 na beses at 1 beses lamang ng kanilang mga starters. Samantala ang Lakers ay nagkaroon ng turnover ng 12 times, kabilang ang 7 pagkakamali ni LeBron James. Habang si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers pinaguho ang Orlando Magic. Humarabas ng 30 points si Donovan Mitchell at kumalawit naman ng 18 rebounds si Jarrett Allen. At inambos ng Cleveland Cavaliers ang Orlando Magic sa score ng 97-83 sa Game 1 ng Eastern Conference first round nitong Sabado. Nag-ambag naman si Evan Mobley ng 16 points at 14 points kay Darius Garland para sa Cleveland Cavaliers. 2 oras lang ang tulog ni Mitchell sa Biyernes ng gabi dahil excited siya sa playoff appearance sa pangalawang season niya sa Cleveland Cavaliers. Nasira pa ang pre-game routine niya dahil 1 p.m. ang laro. Pagdating sa Rocket Mortgage Fieldhouse sa Ohio, playoff mode na siya. He's ready for the moment and it's the Game 1. It's the bigger games during the regular season. He has the ability and understanding of how important the start is, whatever that may be. At yan ang sabi ng Cavaliers coach na si JB Bickerstaff. Umiscore din ng 24 points si Paolo Banchero sa kanyang playoff debut, pero inari niya ang 9 ng 12 turnovers ng Orlando Magic. At may 18 markers si Franz Wagner at nalimitahan sa 28 of 86 shooting lamang ang Orlando Magic. We didn't score enough, just shots weren't falling. Yan naman ang sabi ni Paolo Banchero. At ang Game 2 ng Best of 7 ay sa Cleveland pa rin na lalaroin ngayong Martes.